we would like to celebrate our Mother's Day. We would like to celebrate our mothers. Can we call all our mothers here sa harap po? Punta ko tayo sa harap. Mothers, ayun. Ayun ang mga magaganda natin mga mothers. Excuse me, bebe. Ayan, sige po. Akala ko andun ka eh. Ayun, wow. One. Again. Okay. Ayan, sige po. Happy Mother's to you. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Mother's Day, Ate Pinky. Say Happy Mother's Day from CCC and family. So we know that being a mother is a high calling, filled with sacrifice, for sure, patience, wisdom, and unconditional love. Amen. It is a role that reflects the very heart of God. So we know na lahat ng sacrifice na napagdaanan po natin, lahat ng patience, unconditional love, we would like to say thank you sa ating mga mothers. Amen? Amen. At sa mga nandito po sa audience, I'm sure na we are all thinking about our mothers. And I just want to ask one question na sa ating mga audience, bago natin tatanungin ang mga mothers natin. What is the most important life lesson you've learned from your mother? Kung sino pong gusto mag-share, kung sino gusto mag-testify about their mother, what is the one most important life lesson that you've learned from your mother? Ayan, si Ate Happy. Sige. Ate Happy, ano po yan? I-share po natin yan. Last December, Ayan, bago si Ate Happy, si Ate Cesar po. sige po, iiyak ko na po muna si Happy. Yun po, glory to God ko sa buhay ng bawat nanay. Naiyak na ako. Ano ang ulo yung question ko? Question po is, what is the most important life lesson you've learned from your mother? Or you are learning? Ang itunan ko po sa nanay ko is, Dami nanay. Yung kanyang unconditional love and sacrifice talaga na siya yung nagpakananay at tatay sa amin. And yung love niya na inuuna niya kami bago yung kanyang sarili. Yun na ang pag-glory po sa buhay ng bawat. Amen. So, as all you know now, my mom was passed away last December. Ang natutunan ko lang talaga sa kanya is be kind. Kung ano man yung i-ano niya sa mga tao, be kind. Common siya, no? Be kind, pero sobrang bigat. And yung sacrifice niya, hindi ko man nasabi sa kanya lahat. So deep. I love you. we know na ang iyong nanay kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sino pa po gustong mag-share one life lesson? Ate Mika. Ayan.
Ang things na naturunan ko sa mama ko is yun nga, maging mabait palagi. At saka, sooner or later, ako din, magiging nanay. So, kahit ako may asawa na din, kailangan ko pa rin ng nanay. So, magaling ang mama ko mag-advance. So, ito na kayo na-advise sa akin. About life, about sa pag-aasawa. So, yun lang. Palagi na maging mabait sa isa't isa. Ngayon na pinapahalaga yung mga nangyayari na sa paligid ko, mas pinapahalagahan ko ngayon yung moment na meron kami ng mama ko kasi hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila kakasal. So ngayon, my mom, she's in the stage na talaga ng nagiging baby na talaga siya. So, ayun. Ayun. Ayan, maganda. Thank you for sharing again. Sino pa po gusto mag-share? Ayaw tumingin sa akin, no? Tanong natin sa isa sa mga pastors natin kasi hindi namin kilala ang mga ilan nyo, pero we want to know and be encouraged sa one life lesson that you learned from your mother. Pastor, saan po? Kahit hindi ko nakasama aking nanay sa palagi, I learned a lot from my mother about self-discipline, respect, responsibility, and most of all about love to family. And it truly reflects us sa iyong life. And sa ating kabaguhan, sino mong gustong mag-share? Ayan. Ayan, ikaw niligan. Ako po ay nagpapasalamat dahil nagpunta po ako rito. Siguro kagustuhan ng Panginoon para makapag-share po ako sa nanay ko. Ako po ay hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral dahil kapos po kami sa hirap. Lumaki po ako sa sa ibang bansa. Nakapag-abroad po ako sa Saudi hanggang nawala na po yung nanay ko na hindi po ako nakauwi. Napakasakit po sa akin. Masakit po sa akin na hindi ako nakauwi dahil kulang kami sa financial. Inuna ko po yung financial sa buhay namin. Yun na po. Hanggang nakarating po ako rito na may pamilya na po ako. 3 na po ang anak ko. Hanggang ngayon po, hindi pa po ako nakauwi na 6 na taon na po ako rito para sa mga anak ko po. Asawa ng Diyos yung panganay ko po nakatapos na po. Kaya i-straight ko na po yung 8 taon ko rito para makapagtapos na rin po yung isang anak ko. Yung sa inay ko, siguro panahon na ngayon na batiyan ko ng Happy Mother's Day na napakabuti niya sa kami. Maraming salamat po. Ayan, glory to God. Sino pa po ang gustong mag-share? Huwag po natin ikahiya. Siyempre, ang ating mga ina. Let us share the love of our mother. Happy Mother's Day po. One thing my mom taught is to be grateful in life. Kasi I know for sure you work hard for your children. And even though hindi ako lumaki kasama mama ko, pero I keep it in me na that's what she always taught me. Be grateful. Kasi kahit saan ka pupunta, may taong lalapit sa'yo kasi grateful ka sa life. At saka, being grateful also, you know how hard the life of a mom is.
Kasi laking mama din ako since siya palagi, kasama ko siya palagi contact ko. Even though sinend nila ako sa Philippines, but when I hear about mom or like ganito, it really reflects me hard kasi siya yung naging kasama ko through thick and thin. And that's also maybe isang rason ba't ako naging ganito, ba't ako strong dahil sa kanya, kasi tinuruan niya kung paano maging grateful sa life. Kasi kasi alam natin anong hirap niyo, alam namin kung anong hirap niyo as a nanay. Since pagsilang niyo sa amin, hanggang sa paglaki niyo sa amin. That's why I'm very grateful of all the mothers, especially the mother-in-laws. Thank you po. Amen. Glory to God. Ako palakpakan po. Last call. Sino po sa ating audience bago tayo lumipat sa ating mga mothers? Si Ate Cha. Kanina pa po yan umiiyak. The most important life lesson you've learned from your mom. First and foremost, I want to greet all the mothers. Happy Mother's Day. One thing I learned from my mom, really, sabi nga, di ba, kaya tiisin ng isang anak ang kanyang magulang, pero hindi kaya ng magulang tiisin ang kanyang anak. At ito yung natutunan ko. Happy Mother's Day, Ma. Nakita ko yung sakripisyo ng nanay ko nung cancer journey ko. Siya yung nandun for almost 1.5 years siya nandun sa akin. Kahit anong hirap, pabalik-balik sa hospital siya yung nandun at hindi niya ako iniwan. Kahit po sa tigas ng ulo ko, hindi niya ako iniwan kasi alam niya, hindi niya kaya tiisin ang kanyang anak na kikita niya. Pinagluluto ako while nag-chemo. Lahat ng journey namin, for that 1.5 siya ang kasama ko. Until na nag-cancer free ako, siya pa rin. Talagang sobrang nakaka-proud. Hindi ko pa nakikita yung nanay ko for 6 years, but I keep on praying and manifesting na makasama ko siya. Minsan hindi ko kaya mag-video call kasi naiiyak talaga. Pero talagang nakaka-proud yung nanay. Nagpapasalamat ako sa nanay ko, sa bawat isa. Alam ko kung gano'n yung kamahalan yung mga anak. Ako hindi ko ma-experience kung paano maging nanay sa sarili kong anak kasi I will never be. But alam ko kung gano'n ang sakripisyo niyo. So, thank you sa iyong pagmamahal, sa iyong mga anak. And alam natin na kahit anong mangyari, no? Talagang nandun kayo. Kahit gano'n pa kapasaway ang anak niyo, nandun pa rin kayo at di niyo iiwan. And talagang nakaka-proud kayo lahat. Salamat and all the mothers out there. Happy Mother's Day. We love you. Amen. Glory to God. Yan kay sa ating mga mothers naman po. What is one life lesson or what is the most important life lesson you want to teach to your children? So, narinig po namin lahat ang natutunan namin sa aming mga anak. At gusto namin marinig po sa ating mga mothers dito, what is the one most important life lesson you want to teach or you are teaching to your children? Volunteer. Alam ko lahat ng mga mothers natin dito ay may sasabihin. Sa akin siguro po yung kahit gaano man kasama yung nanay, may ginawa mang hindi naman perfect yung nanay. Huwag natin kakalimutan ng nanay na. Kasi nanay pa din sila. Yun ang una ko lang ituturo ko sa mga anak ko at yung pagmamahal sa nanay. Yan lang po. Siguro ako yung respect. Tsaka
sa lahat ng nakakasalamuhan nila, yung humility. Yun yung important. Fruits of the Holy Spirit. Sino po? I need translator, please. Siyempre, Ako, ang gusto kong ituro sa mga anak ko yung natutunan ko sa nanay ko is pagmamusga ng kapwa. Lagi magpakumbaba. Lagi ako makakulas ng kalisan. Pili-pili ko. And I thank you. Thank you, diba? Nanay yung talaga. gusto ko sa akin yung sakripisyo. Bilang na. Ano po siya? Hindi po madali tingnan. Tama yung sabi ng siya na kahit na hindi makitiis ng nanay yung anak ko. Gusto ko matutunan ko ng anak ko. Lahat ko na matutunan ko sa nanay ko. At mga karanasan ko po ngayon. Biglas na namin. Amen. Thank you po, Ate Brenda. Happy Mother's Day po, mothers. I miss them already. Napakasarap yung nanay, tsaka lola. Alam mo yung pagod ka dito, pero pagdating mo doon, magkakas ka, vacation ka. Pero ginagawa mo yun sa mga anak mo kasi gusto mo magpakananay. Kasi nangis mo lang eh. Diba? Pag siyempre mo sila. Natuwa mo sila. Yung bakit ka kasi, come on, get up. We can breakfast all together. Kasi namiss mo yun. Kasi nung time na hindi pa ako makapag-grow, kaya ko yun, I call them one by one kahit asaan sila. Lalaro, sa labas. We eat all together. Pag wala kasi nagkakain. So yun yung gusto ko ikakano sa mga anak ko niya. Sa kanya sila kumain. Ulan, pag wala isa, kumain. Tapos, yung pag hindi nila ako nakita, saan si mama? Saan siya nakita? Basta tawag sila. Saan ka makapunta kanina? Nakamiss yung mga bata. Kahit may mga pamilya na sila, talagang, mama, nakamiss mga bata. Kahit may pamilya na sila. Ang gusto ko na maalala nila, o may turo ko sa kanila yung pagkaan ng loob, kung maging pride, kung magtataas, tsaka love and respect sa mga magulang, sa mga elders. So I miss you, mga anak, I miss you mga apo. I had a great time and spent time with my kids na nasa Pilipinas. Happy Mother's Day na Next question. Happy Mother's Day sa lahat. Sa akin lang po ay siguro naman bilang sa kanya ay naitutulong na si Mana ang pinagkakulang namin mabuting aso. Isang pinaka-important para sa akin na itutulong sa aking mga anak ay makilala nila ang Panginoon Jesus na sarili na tagapagligtas. Dahil nung mga bata pa po ako, matigas pa lang po mapauling nanay ko. At tumanda po ako, hindi bumalik sa baryo namin. May asawa lang po ako. Napagalitan ko rin po namin. Kapag hindi ko ako nagsisimba dahil sabi po sa akin, nakakahiya ka. Hindi ka nagsisimba. Malaki ka na, tumanda ka na. Dapat makilala mo at makilala mo ang Panginoon. Makilala mo na ang hindi dahil sa Kanya ay wala ka sa mundo ito at wala ka ng kulay na nagmamahal sa iyo. Ang lang.
yes, ang aking pong maituturo sa mga anak, lalo na sa mga anak ko is napaka-importante. Overall po, yung ilapit po sila sa piling ng Panginoon. Number 1 po yun. Kasi po, kapag sila ay nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, magkakaroon po sila ng respect, discipline, lahat po ng goodness, ng lahat ng behavior mo is mababago kung ilalapit po sila sa Panginoon. So, napakaganda po ng mga batang kagaya ng mga ganitong maliliit pa, is mamuhay po sila na mayroon pong pagkatakas sa Panginoon. Yun lang. Siguro sa anak ko, wala na, naitulog ko na lahat. Siguro yung itutulog na lang niya doon sa anak ko. Kasi yun nga ang sa naitulog ko na yun, ang natutunan talaga namin sa ating nanay. Nung maliit pa kami yung protection na kahit na yung kumbaga, ikaw versus the whole world, na wala ka ng kampi, pero yung nanay mo ay nandyan. Always there for you. Na kahit man, i-ano ka na ng mga tao na ganyan ka, yung nanay mo ay nandyan na nakakalam sa inyo. Yung protection niya, kumbaga. So, ganun din yung itinuro ko noon sa anak ko. Pinadama ko sa anak ko noon. Kasi yung anak ko pa naman mag-aaral pa, talagang buhay-buhay din siya. So, kahit ano man yung sabihin nila, ano man yung sabihin nila sa anak ko na ganyan, I always there for him. Na hindi ko ipapakita sa kanya na isa ako sa kanila na mag-uusga sa kanya. Ako yung nag-iisang mag-protect sa kanya, nag-iisang kakampi niya sa anumang bagay. Pero hindi naman ibig sabihin, nakakampihan mo siya na itutolerate mo yung kanila. We need to try to explain to them, pero tayo yung protection nila. So yun ang sinasabi ko sa anak ko na sa mga anak. Dahil may mga magulang na kayang talikuran yung mga anak dahil sa kasamaan ng mga anak. So hindi dapat ganun, di ba? Tayo ng mga magulang, tayo ang dapat una na protection ng ating mga anak. Thank you, Lord. Wala na po bang share si Pastor Paul last time? Ito na yung life lesson mo. Sa aming anak, ang wala na yung sinasabi sa kanya is, kahit ano ang sabihin sa kanya ng mundo, nakadefine na siya kasi ang Panginoon ang naglikha sa kanya. Yun yung palagi na nilalaman sa kanya, she is wonderfully made. Yung kung paano siya ginawa ng Panginoon, on how the Lord loves her, yun yung tinuturo namin sa kanya at gusto namin na kalakhan niya yun na ang Panginoon yung susundan niya sa kanyang paglaki, that she will grow up in wisdom of the Lord. Yeah. Amen. Glory to God. Amen. Can we greet our mothers again? Happy Mother's Day. No words can learn how much sacrifice you've given to your children. So can I request all our mothers na pag one life mo na dito sa baba? And with this gift, it is not enough to cover how much sacrifice you have given to your children and to us, but this is our token of appreciation na hindi lang ngayong araw, pero for the entire years that you guys have become mothers, we would like to say thank you. From CBCF family. Thank you, Happy Mother's Day! Wow! Happy Mother's Day! Hello, Zara! Ano gabi?
Last four. Para ipag-pray po natin ang ating mga mothers. Pastor Lai, Pastor Son, Pastor po, and other mauna po Let's pray. Malangin natin ang ating mga ina na nagkaanan at siya na pumalas sa mga anak. Bilang Panginoon, at ilang Diyos kami niwala sa Jesus sa Panginoon at Panginoon. Nagpapasalamat sa buhay po ng mga ina kung saan sa libro sa araw na ito. Salamat Panginoon sa isang pagkakataon kung saan dinatira Panginoon ang araw na ito, ang araw ng linggo Panginoon darating ay ito po ang araw kung saan celebrate ang paghihirap ng mga ina sa buong mga Panginoon. Salamat sa buhay ng mga ina Panginoon kung saan sa kabila po ng lahat ng mga naranasan sa buhay mula po sa pinapupunan hanggang sa paglaki ng mga anak Panginoon tunay po na kami na sakripisyo. Kaya dalangin na ng Panginoon ang bawat isa ay gusto sa kabila ng blessings Panginoon na naratampak sa mga ito. Dalangin ng Panginoon ang protection sa bawat isa at dalangin ng Panginoon na manawag patuloy na mag-iingat sa kanila at ang kanilang pagpapabuhay Panginoon ay tunay po magiging ejemplo Panginoon sa bawat tao na nakakita sa kanila. At ito mga anak Panginoon na dito Panginoon sa yung harapan Panginoon dalangin na magpatuloy sila sa pagdalangin ko sa iyo sapagkat sila po Panginoon ay nagiging po na ehemplo Panginoon sa mga anak o sa mga kabataan Panginoon na tinitingala nila ang kanilang mga magulang Panginoon kaya mga ina. Kaya Panginoon sa mga sandalito kaya may pagkakaliwala sa iyo ang buhay ng bawat ina nito Panginoon na nagbibigay ng bugay Panginoon sa iyo kaya Lord sa iyo namin pagkakilid ang buhay ng bawat isa. Salamat po ang mga dalangin sa Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nanay na narito, Panginoon. Lord, thank you po. At patuloy namin silang inirespect, Panginoon, dahil Lord, sila pwede namin kapitan ang silang buhay ng mga anak ng Panginoon. Kaya Lord, tunay nga pong ang pagtingin sa kanilang mga nanay na narito, Panginoon, Lord, sila po ay ginamit niyo, Panginoon, at naroon po ang blessing, Panginoon, na pinagmulan, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na hindi mo sila pabayaan sa lahat ng area ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, kung sila man nga po ay may mga karanasan na kulang sila sa mga anak, Lord, tulungan mo po magawa pa nila ngayon, Panginoon. At ganoon din po ang mga anak nila na may pagkukulang din sa kanilang Lord, tulungan mo po mapunuan din ang mga anak nila, Panginoon, na sila ay ma-expect, Panginoon. At tunay nga po kayo ang ikilos sa kanilang buhay, ingatan po lagi sila, Panginoon, at magawa pa nila ng the best, Panginoon, at mahabang pasigit pa po ang bigyan sa kanila, Panginoon, nagampan na nila ang kanilang bilang isang nanay, Panginoon, sa isang family. Kaya Lord, thank you po at kinipin na po natin ang mabuting blessing para sa kanila sa worship. Kaya Lord, mahal po namin ang mga nanay na narito, Panginoon. Kaya Lord, purihin po kayo sa buhay ng bawat isa sa kanila sa pamagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Father in heaven, we thank you sa buhay ng nanay na narito. As ilaw ng tahanan, we pray that your light continue to brightly shine in their life, Panginoon. We pray that the necessary provisions ay nakagap po nila sa kanilang buhay. May their life be filled with love, with kindness, with patience, and lahat po ng provision na kailangan nila sa kanilang buhay. We pray for the Holy Spirit and guidance of the Holy Spirit sa kanilang buhay. The protection and the necessary wisdom kailangan nila. Thank you, Panginoon, for your cares sa kanilang buhay. We continue to pray that they will feel your presence sa kanilang
even to train the children, to discipline them, and most of all, yung unconditional love that we have heard in the Lord, yung sacrifices niya sa kanila. So maraming salamat po Diyos sa kahatan today, nakikilala naman po sa mga godly mothers of Jesus. Thank you for this church, and I also say, Lord, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May the Lord bless you. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. On behalf of all the mothers, maraming salamat po sa nag-abala para mag-inom na lang. Wow, excited! Nakabox yung girl namin para maipan. Wow! Salamat at glory to God sa nag-abala para i-prepare itong celebration na to for all the moms. Glory to God. On behalf of us, and the church would like to present this plaque of recognition to our brother. Basahin ko po. Chosen Generation Christian Fellowship. This plaque of recognition is awarded to Brother Kem Cañete. Yes. In recognition of his exceptional service to CGCF Church given on 9 May 2025. Your tireless dedication, commitment, and hard work have made a significant difference, and we are honored to recognize your contributions. Signed, Senior Pastor Rodolfo Tarvilio Rezalde, Manama Kingdom of Bahrain. So we would like to give this plaque of recognition to our brother Kem. Kung hindi po alam ng lahat, ay ang ating kapatid po ay uuwi na po ng Pilipinas. So he will start his life back in the Philippines. At ang ating dalangin ay patuloy siyang maglingkod sa Panginoon and seek the Lord in his life kahit na sa Pilipinas na siya. We would like to request po si Pastor Rod to help us to give the award. Yan. CGCF will always be thankful to the Lord for your life. Katulad na sinasabi sa ating plaque of recognition. Dito na pala sa bungan. Yan. Basta kayo. Yes. Thank you. For how many years? 3 years. 3 years. Yeah. Glory to God for your life and your may the Lord bless you. Picture muna tayo. Request po muna lahat, bawat isa will declare blessings po para kay Brother Kem sa pag-uwi niya po sa Pilipinas. And I'm calling din po Pastor Larry and Pastor Nelson, Brother Vic. Dito po tayo at visit po this prayer. Si Pastor Larry, kayo naman po ang mag-agree po sa Okay, let's our hand at address natin sila. Hallelujah, purihin ka Panginoon sa oras na ito sa buhay ni Brother Kem. Lord,
ipinakita mo o pinadama mo, Panginoon, dito sa bansang Bahrain. Sa kanyang pag-stay dito, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, at blessing, Panginoon, kaya ng pulo ng aming kapatid na ito. Siya po ay nilisan sa Big 12, Panginoon, at 3 araw po sa Pilipinas, siya po ay ingatan mo, at siya po ay mag-i-stay o pamamit ng kanyang family sa Malaysia. Lord, na kung saan siya doon magtatrabaho, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin lahat, Panginoon, ang pagpapala mo sa buong buhay niya. At Lord, patuloy mong gamitin siya may deliver your glory sa pag-reserve sa iyo, Panginoon, sa talent na ibigay mo sa kanyang Panginoon. At Lord, hindi mo siya pababayaan. At Lord, magiging channel of blessing po siya sa kanyang family. At Lord, gawin mo siya sisindang buhay upang para makita nila ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Brother Ken. Lord, iingatan po siya makakating na safe and sound, Panginoon, sa kanyang destination sa Pilipinas at sa Malaysia, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka sa buhay niya, Panginoon. At Lord, ang salita niyo ang patuloy na magiging kalakasan niya at siya po ay hindi depende sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, use him mightily, Panginoon, para po sa iyong kapangyarihan at kayo po ang mataas sa buhay niya. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, then just po, Brother Ken. May gusto po ba kayong sabihin? First of all po, I'm very thankful that I new family, your family. It's because of sila Tito, because of the family of people before me. And I'm very, very thankful that I met one of you guys. Thank you. Yes, yes. Okay, lampahan natin ang Panginoon. Truly, ang Panginoon ay may plano. He has planned for all of us, either here in Bahrain, in the Philippines, or saan na tayo tatawagin ng Panginoon. So, malakpakan pa na. Yes. At announcement lang po, sa susunod po natin ang mga activities, nakapost na po sa ating WhatsApp group chat. We will have our monthly leadership meeting this afternoon after service. So, meron din po tayong inline na mga susunod na activities like yung ating singles night and yung ating Bahrain tour will be on Eid holidays. So, further information po will be posted po sa ating WhatsApp group chat. So, magbabasa po tayo ng mga pagbabalita doon sa ating group chat para po tayo ay posted kung kailan yung ating mga susunod na activities. So, yun lamang po. Tawagan na po natin ulit si kapatid para po sa ating song. Last song. Pinilig siya. Sipat mo sa time frame na. Sige po, dapat natin mayo para sa program na tanggapin ng Lord. Let's worship the Lord through His song as of the Let's give our hearts and worship the Lord. Pagkukulan ng haba at pagkasunod.
ating mga buhay at sa lahat ng pangangailangan. Meron po siyang isang petition po tayo Jesus. Sabi na nahanap ng mga panibagong employer sa panibagong trabaho in Jesus' name. Sa inyo namin ipinagkatiwala lamang Panginoon ang lahat ng bagay. Dahil alam po namin Panginoon na sa iyo lamang namin masusulungan ang tunay na katugunan. Dalangin po namin ang kanyang mga diskusyon na ito'y laging in-line sa inyo pong kalooban. Dahil sa po yung pangako sa amin ng Diyos na if we continue to delight ourselves, we will give the Lord the desires of our heart. Ito po ang kanyang desire, Panginoon, na magkaroon pa siya ng panibagong employer, pagpatuloy ang kanyang pag-stay sa bahay, at masusustain po Panginoon ang kanilang pangangailangan. So Lord God, we entrust unto you ang dalawang namin kapatid na ito, na kayo po patuloy Panginoon ng mga Panginoon, Lord God, anumang hindi namin na-mention, tulad po ng panalangin po ni King Solomon, Lord God, handa po na kailangan nila Panginoon ang kanila po, Lord God, may kayo communication sa iba pa Panginoon na pangangailangan po sa mga po sa trabaho sa pagkakamit. Salamat po ng marami Diyos sa iba namin kapatiran, Lord, dito po sa iglesia na iba rin po yung nangailangan ng trabaho, ang iba nangailangan Panginoon ng blessing sa kanilang mga family, kailangan sa kanilang mga relationship, mga physical na kagalingan, healing, at maging Panginoon Jesus, yung mga miracles na aming inasahan in the name of Jesus, at also na bawat isa amin. Amin po pinatras sa inyo ang pagbuhan po ng gawain ng iglesia po ang mga po physical Bible face-to-face Bible studies and prayer at the same time bukas na naman ang kanyang online Bible study. Lord, dalangin namin na kayo po patuloy na mag-bless mga bawat isa sa amin ay patuloy na mag-feed ng iyo po mga salita. Alisabay dito Lord sa araw po ng Sunday, Lord God, ang Bolivia Bible Study. Let it be Lord na patuloy po kami Jesus na mag-aral ng bawat isa o kami patuloy Panginoon na mag-grow Lord God ayon po sa iyong salita. Ang Monday, ang music practice po ng Jesus, giveaway, investment ng team po ng Jesus. Kung meron po mga pagdalahan pa Panginoon ng mga instrumentalist, mga song leaders, ngayon pala dalangin na natin Panginoon, knowing Lord God na ikaw rin magpapadala dito Lord God in the very beginning. So we trust unto you for the leadership of Pastor Angel na inyong patuloy investment ng music team in Jesus' name. And love, unity, and harmony, Lord, holiness, heaven, Lord, and patuloy to praise sa music team. On Tuesday, Bilad Al-Khadim Bible Study in Jesus' name. We also thank you so much, Lord God, for the general place of this Bible study for your glory. Alagin ko namin Panginoon sa mga viewers na yung assign ko Lord God, na yung patuloy Panginoon na yung equip ng wisdom. And let it be Lord, patuloy na magkari ang hunger, to study your word, the love, care for one another, that Christ love Lord, ang patuloy na magkari, ang respect, unity Lord God, ang sa patuloy po Panginoon, mag-reign sa bawat isa. And let it be Lord, ang patuloy po magkaroon ng petition sa amin. Salamat po ng marami sa araw po ng Wednesday, once again, ang music team, ang Thursday, ang Permina po Panginoon success. Patuloy Panginoon pinasalamatan ngayon pa lamang. So, victory Lord God, ang lahat namin Panginoon, is a wonderful privilege sa patuloy po kami nagiging intercessors Panginoon, prayer warriors, at patuloy Panginoon pinasalamatan ka sa bawat pagkakataon na patuloy ang Diyos kami makapagpanalanginan o magpanalanginan sa bawat isa o Lord God. Ito po ang nais po sa amin that we should continue to pray for one another and pray without ceasing. And of course, on Friday, kami natin po pinasalamatan ang pagtagumpayan, knowing Lord na kayo po ang siya ang una sa kami mula sa pagtatapos at taging palang mabigyan. Glory sa ngalan natin in Jesus' name. Sa mga nagsiselebrate po ng kaarawan, Lord God, until this day, dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-bless Panginoon sa kanilang wherever they are. O Lord God, alam po na sila Panginoon, na inyong patuloy Panginoon, the blessings ay patuloy po na sa mga isa sa amin. Maraming pong salamat as we're going to receive the benediction. Let us raise all our hands to receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And may the praise of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the precious
God, the Holy Spirit, be with us all. Go in peace. In Jesus' name. Amen. Today po is also for mothers. Hindi pala, Group 3 pala. Group 3 pala. Pastor. Group 3. Thank you so much, Group 3 sa inyo. Alin ko niyo, ano?